Magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. Tong video na to is about self-development lang naman. Para lumawak yung awareness ng mga tao dito. Para kahit anong mangyari sa inyo is kaya nyong labanan ko. Or kaya nyong malagpasan kung ano man yan. Kahit ano pang goals nyo, ganyan. Di ba? May nagtanong kasi kung anong meaning ng ambol ay laging nasa sayo. Ibig sabihin, nasa goals mo or nasa mga tao na na-encounter mo. Siyempre, may goal ka rin talaga para sa sarili mo. Kung ano yung goal mo talaga is maging seryoso ka. Tapos, gagawa ka ng paraan para makuha yun. Now, sure, may mga goals ka na hindi mo talaga makukuha kahit anong pilit mo. Pero doon nalalabas yung pagiging realistic tsaka flexible. Yan yung tinatawag ko na kuwari gusto mo i-pursue yung babae, ang ball lagi nandun sa babae. Kung kuwari gusto mong yumaman, ang ball ay laging nandun sa goal mo na pagyaman. O kung may gusto kong gawin, gusto mo mag-exercise, ang ball is laging nandun sa goal mo na ano bang goal mo yan para sa exercise, either maka-attract ng babae or sa health mo or physical aesthetics lang. Magiging realistic ka lang talaga. Yan yung sinasabi ni Bruce Lee na be like water. Sinabi rin yan ni Robert Greene, yung author ng 48 Laws of Power. Yan yung pinahuli niya eh. Law 48 yan, na maging flexible ka, tapos be like water, at mag-adjust ka sa mga nangyayari. Yun lang naman talaga eh. Sa sample lang ko kayo dyan, parang, kuwari, di ba, babase mo yan sa attractiveness mo, di ba? Kuwari, gusto mo mag-pursue ng babae. Lahat naman eh, kahit naman pangit ka, magiging realistic ka lang kasi nga black pill nga, 'di ba? I-assess mo yung tsura mo kung below ka ba, pangit ka, or normie ka, average looking or pogi. O sure kasi sa normie at pangit, hindi talaga mag-a-approach yung babae diyan. O orbit lang 'yan. Sa pangit actually mag-i-start yan sa friendship, social circle. Kaya medyo game over na sa pangit pag 25 above na eh. Kasi naalis ka na sa social circle eh. Kasi nga, 'di ba yung usually mga nagmi-meet na tao is high school, college. Yan yung social circle or social network. Usually nagiging successful sa relationship niyan is yung mga uh, uh, normie, average normie. Tsaka yung pangit, nakakadali rin dyan dahil sa ganyang ano. Nabanggit ko rin yan dati na ang pagpili ng babae is for long term pa rin talaga siya hanggat maaari. Tsaka naka-align yan sa fertility time period nila. Kagaya ng 18 to 25, normie to good looking yan. Pero hanggat maaari, gusto talaga nila good looking. Kasi yan yung ideal na mag-procreate para healthy yung magiging anak, may tsura. Tapos, yun na, bahala na kung ano mangyari, kung magseryoso man yung lalaki or hindi. Kaya maraming nagiging single mother ngayon eh, dahil sa social media age. Dahil nga dyan sa maraming, wala nga talagang hook up eh, kasi parang babae na mimili, parang Uber Eats. Uber Eats na yun nangyayari, parang swipe-swipe, di ba? Kung ano yung trip niya, kausapin niya, tapos yun nga, ang ball laging nasa babae. Di ba yun yung sinasabi ko? Kung wari sa social circle, yung pangit, syempre, magkakadevelopan yan pag magkakaibigan. Naobserbahan ko lang to yung mga magkakaibigan, ganyan, nagkakadevelopan. Tapos dun ka na gagawa ng paraan na yumaya na lumabas, ganyan. Tapos kain-kain, tapos pakiramdaman. Pagtingin mo, mayayaya mo na iuwi sa inyo or ma-check-in is gawin mo, tapos i-assess mo sa response niya. Kung ayaw is mag-move on ka na lang. O ganun din sa normie.
yung mga umu-orbit sa inyo. Meron kasing mga ganong babae na nagpapahiwatig ng mixed signals. Malalaman mo lang talaga yan is pag niyaya mo. Merong iba nag-o-orbit is hindi ka naman talaga gusto. Attention lang gusto niya. Tsaka or bored lang siya, walang makausap. So, ganun lang yun. Na yayayain mo pa rin kasi nga normie ka eh. Ikaw pa rin yung maggagawa ng paraan para Tsaka ganun din yung psychology ng babae sa mga normie tsaka below eh. Parang pagka gusto mo sila, kung wala naman sila gaanong maraming option, which is malimit na yan ngayon dahil social media age na. Kung kailangan lang man din nila ng emotional tampon or attention, doon na lang sila sa dating app. Kasi at least yung mga nag-entertain pa sa kanila is may itsura na. May imagination na rin sila. Yung parang tinatawag nating alpha widow. Yung ideal nila. So sa pogi is napaka-easy rin. Hindi rin guarantee na porket pogi ka is talagang magja-jump na rin talaga yung babae sa'yo. Ikaw pa rin talaga gagawa ng Kagaya kay Andrea Berlandes, di ba? Message niya si Richie. Si Richie na yung gagawa ng next. Parang hint lang yun. Napadali lang sa pogi. Yung pogi, dahil alam nilang pogi sila, hindi sila nakafocus sa isang babae lang. Hinihit nila na marami. Kasi alam naman nila na may itsura sila. Tsaka conceited yung mga yan. So, kuwari hinit nila yan. Yung isa, hindi siya nakafocus dun sa isa. Hindi kagaya ng mga normie tsaka yung mga below average. Kasi yung mga normie at below average is nakafocus lang sa isa. Kasi hindi ka pwede mag-hit ng marami. Kasi nakataya yung reputasyon mo. Kasi nga, pag normie, formal treatment. Pag below average is horn effect. Ibig sabihin, pag nag-hit ka ng marami is sabihin desperate ka, creepy, or suspicious. Pagka normie ka, nag-hit ka naman na marami, na-reject ka, is snowball effect na rin yan sa mga tao sa paligid. So, ganun nangyari. Pagka pogi ka, nag-hit ka, na-reject ka, okay lang yun. may halo effect ka pa rin. Kasi nga, pogi ka eh. So, parang hindi siya gaanong naapektuhan. Dahil nga, sabi ko sa inyo, ang treatment is base sa looks. At saka yung perception ng tao, ginajudge talaga sa appearance. Sinabi na rin yan ni Robert Greene na everything is judged by its appearance. So, yun yung rationale nun. So, mabalik tayo dyan. So, yung pogi, maghihit pa rin yan. Maramihan. Hindi lang siya nakafocus sa isa, sa marami. Kasi nga, alam niya na makakaligtas siya dun sa mga rejection. Which is hindi makaka-affect gaano sa reputation niya. Kasi nga, dahil sa halo effect ng pagiging pogi. Actually, isipin pa nga ng pogi. Pang body count lang naman kita. Kung na-reject mo ako, pabor pa nga rin sa kanya yun eh. At least hindi siya nag-commit doon sa So yun nga, yung ball lagi nasa babae is parang pagiging flexible lang talaga yan. So parang, kuwari, goal mo naman ganito. Gusto mong mag-abroad. Gagawin mo yung lahat ng paraan para makapag-abroad ka. Mag-apply ka, papaganday mo yung resume mo. Tapos, syempre, yung picture mo is, gandahan mo naman yung picture mo, mukha kang presentable doon. Papagupit ka, tapos sabay, as in yung best effort mo talaga gagawin mo. Tapos, tsaka mo i-apply doon. Tapos, kung sinabi na tatawagan ka na lang is medyo malabo yun. Pero 50-50 yung ganun eh. So, ang gagawin mo is marami kang a-applyan para mas malaki yung chance mo. So, yun talaga yun eh. Mag-a-adjust ka base sa resulta rin talaga eh. Kuwari, nag-apply ka. Ang ginawa ko kasi, nag-apply ako is dinamihan ko talaga eh. Tapos, kung sino yung mag-o-offer sa akin ng interview is ganun. Usually naman, dahil isang field lang naman yung in-applyan ko is paulit-ulit lang yung mga questions niyan. So, mamamaster mo na rin yun pag paulit-ulit na questions. Ganon din ginawa ko dati, nakipag-date ako na marami, 30. So, may pattern yan, paulit-ulit lang din. So,
Ngayon kasi medyo mahihirapan na Gen Z kasi nga, ang dinidate lang ng personal ng babae is high tier normie to Chad. So, lalo na pag outside na sa prime age, yung prime age timeline, 18 to 25. So, medyo mahirap na yung ano. Actually, kahit 18 to 25 din eh. Sa 18 to 25 pala talaga, doon nakafocus yung may itsura, high tier normie tsaka pogi. So, yung past 25 is doon makakalusot ah, yung mga normie looking. Pero may pang-backup yun, kagaya na STEM maxing. So, yun, ganun lang siya, parang along the way din talaga, parang normal na rin talaga yung black pill eh. Actually, halos lahat naman tayo ganyan ginagawa eh. Nagiging flexible lang talaga. Pera na lang talaga yung talagang simp ka talaga, yung na-condition ka ng beta conditioning. Yung mga talagang manliligaw, tapos sabay ayaw na talaga ng babae. Kasi non-negotiable yun eh. Mapapahiya ka lang pagka bigay ka ng bigay ng mga bulaklak, tapos sabay yung mga ano, tapos napilitan lang. Nangyayari rin ganun. Meron babae na nagsisettle din talaga sa normie. Dahil nanligaw yung normie ng matagal, ganyan. Tapos, wala namang ibang nag-o-orbit dun sa babae. Nung panahon ko, nangyayari yun ah. Pero ngayon, medyo mahirap na yun. Kasi babae ng ano talaga ngayon, nakakakuha ng mga gusto talaga nila. Kahit nga kupas na eh. Marami ako nakita na 30 plus na babae nagpakasal pa eh. Pero yun yung mga nag-STEM maxing. Pero yung mga nakuha nila lalaki is kagaya lang din nila looks match. Pero STEM max din. So ito, kwentuhan ko kayo kagaya kahapon. Merong estudyante na pinipresep ko dun sa trabaho ko. Tapos, seems interested naman siya sa akin kasi tinatanong niya ako kung ilang taon na ako nagtatrabaho as a nurse. So, yun pa lang, alam ko, ina-assess niya yung age ko kung papasa ba sa hypergamy niya. So, sinabi ko 10 years na. Pero sa totoo, mga 12 above na. So, sinabi ko lang 10 years. Tapos, yun, tinatanong niya na ano, saan ba mas maganda unang trabaho? Kasi third year college siya eh. Dito nursing is third year lang. 3 years lang siya. Tapos sabay may board exam at pwede ka na magtrabaho. Tapos nagtatrabaho rin daw pala siya sa KFC. So seems interested naman siya pero hindi ko malalaman yun kung hindi ko siya yayayain. So i-assess ko pa rin talaga yan. Parang ano. So yun. Tsaka hindi naman siya tatagal dyan. Parang 4 weeks lang ata sila dyan na training. Or parang 6 weeks ganun. 4 to 6 weeks na training lang sila dun sa pinagtatrabahuan ko. Which is okay lang nagawa ng move kasi nga hindi naman tatagal. Tsaka estimate ko sa edad nung baka mga 23 yun. Or mga nasa ganun, 22 to 23. Tsaka sa mukha niya. Kasi ganun din yung mukha nung katrabaho ko eh. Ganun pa sila ka-fresh. Tsaka ano, yun pa pala ang patunay na sinabi ko sa inyo na STEM maxing is sa 200 daw na mga nag-nursing sa batch niya is 3 lang lalaki, 2 puti at 1 itim. So, yun talaga. STEM max na talaga yung mga babae ngayon. Independent na sila. Yung mga lalaki naman nagda-drop na talaga. Ayaw na gaano mag-effort kasi mababa rin naman yung sweldo. Tapos gusto lang naman ng mga babae is pogi or high tier normie. So mawawalan ka talaga ng gana kahit anong effort mo is parang mag-e-effort ka na ng mag-e-effort tas di naman nasusuklian. So yun yung sinasabi ko yung ambol lagi nasa babae na strategy. Magiging flexible ka. Base yan sa level ng ano niya, interest niya. Now, sure, nagbabago naman tao everyday dahil hindi naman talaga, ang constant lang talaga ay change, di ba? So, dahil nga yung fertility time period ng babae is dyan nakabase yung mating choices niya or yung pagpili niya ng suitable partner. So, di ba, alpha seed side or beta pa rin, 18 to 25, pero yung beta na yon at least normie man itsura nun.
Kasi nga yan yun sa mamimit mo sa social circle, high school tsaka college. Tsaka first job mo which is 24 dahil K to 12 na nga, 'di ba? So, yan yun. Um, Dahil nga may ni face na rin yung babae, mas umaga nga ngayon. Dati 28 yan, sabi ni Rolo Tomasi. Pero estimate ko ngayon 25 na yan. Kasi nga, um, dyan sa age bracket na yan is nag-i-STEM max na yung babae. Dagdag na naman yan sa high standard. May dagdag mo pa yung social media age. Yung mga dating apps. Maraming nagsisimp. Tapos, tsaka marami silang options. Tsaka yung mga simp pa pala, yung mga nagme-message, like, subscribe, yung mga ganyan. So, dagdag na naman yan sa hypergamy. So, ang mga nagko-compete lang talaga is puro lalaki. Nagko-compete dun sa babae. So, ang nangyayari dyan, habang nagko-compete, yung mga nagji-gym-gym, kunwari lang yung nagji-gym. Pero sa totoo, sure nila, pagbata pa yan, main focus talaga nila is health. Pero ako kasi nag-gym lang ako, ngayon 30 na ako. Kasi, which is focus ko talaga health. Pero yung iba kasi nag-gym ng bata pa is, malakas ka pa naman yan 20, pero ang focus mo nun is maka-attract ka talaga. Kasi nasa 20s ka eh, na sure, pang health yan, tsaka aesthetics, pero ang main driving din yan is pampapogi. So, yun, mag-a-adjust ka lang talaga na 'di ba, nasample ko na rin sa inyo yun, yung level of attraction ng babae is base talaga sa looks. Yun, sa fertility time period nila. Nagiging sincere din sila sa mga normie looks, which is yun nga lang, kupas na. Magi-start yan, mga bandang 27 na. Which is, marami na siyang naging experience. Ibig sabihin ng experience is mga exes or single mother na dahil marami na nakauna sa kanya nung prime niya. Yun naman talagang competition ng lalaki. Babae, lahat ng age bracket ng babae nagko-compete sa pogi. Kahit anong age bracket. Pero mas gusto ng mga babae na nagko-compete sa pogi is yung may pera talaga. So, anong group lang ba yung ganun? Yung mga may edad. Yun lang, dun lang papasok yung mga men age like fine wine. Kasi, pogi na nga yung lalaki, tapos established pa. So, yun lang yung mapapatulan ng mga babae. Yun talaga yung totoong men age like fine wine, yung at least high tier normie ka lang man or pogi. Wala akong nakitang pinatulan na babae na prime age Prime age na sinasabi natin na pumatol sa yung talagang kalbo na talaga, panot, tapos pangit yung jawline. Usually may itsura si Freddie Aguilar, makapal pa nga buhok niya para sa age niya. Si Rico Blanco, ganun din. Chis Escudero, may buhok din, di ba? Wala akong nakita talaga na yung talagang totally na panot. Meron pa rin yan pero isolated. Pero hindi ko nakita. Ewan ko kung panot si Tony Boy Kuwangko. Medyo na rin eh. Kasi 70 na rin yun eh. Tingin ko 70 na yun. Pinatulan ni Gretchen, Pero syempre, may mga excess si Gretchen, di ba? Kasi nga, naka-pattern nga yung mating choice ng babae is dun sa fertility time period nila. Yun yung sinasabi nila maturity. Sa lalaki naman kasi ang maturity is sa mga sa mga na-experience niya sa buhay. Kagaya ng mga rejection, hindi ka ba magiging matured sa rejection? Siyempre, magkakaroon ka rin na ni face dyan. Parang may mali. Ano yung mali? Ba't ka nare-reject parate? Yung mukha mo. Yun lang yun. Yun yung mali. Tapos sa trabaho, ba't ka ba nare-reject? Okay naman yung mga sagot mo. Ano mali? Either yung damit mo hindi maayos or yung mukha mo talaga. Kaya hindi nila, kaya yung sinasabi nila lookism, wala naman dyan. Oo, alam ko yung personality, may innate yan. Pag mabait ka talaga. Pag salbahe ka talaga.
meron tayong innate personality, tsaka yung mga, actually yung hobbies din, wala rin naman talagang hobbies. Hobbies kasi ano yan eh, part yan ng growth and development. Ibig sabihin, yung mga influence lang din sa surroundings mo. So, malaking factor din talaga yung environment. Kasi yung mga influence na nakakasalamuha mo. Isa rin yan naghubog sa wisdom ko eh. Kasi wala akong pinipili dati. Usually, mga nagiging kaibigan ko is matanda talaga sa akin ng above. As in, yung mga janitor na matanda sa akin ng mga 20 years, ganyan. Usually, matatanda. Yung mga nakabike ko, 50 na yun. 28 ako that time. Tsaka hindi ako namimili ng kaibigan kung sino yung may gusto sa akin. Yun yung ano ko eh. Yun yung ano ko para ma-considered na kaibigan. Yung gusto ko. So, yung mga bike friends ko dati, gusto nila ako. Sila nagyayaya sa akin. Kaibigan ko sila. Gusto nila ako eh. So, yung treatment nila sa akin is okay. Sinusuklian ko rin yun. Yun yung sinasabi natin pagiging flexible, brother. Na depende yan sa sitwasyon. Tsaka mag-a-adapt ka doon. Huwag mo ipipilit yung talagang gustong-gusto mo kasi hindi mo naman talaga yan makukuha ng lahat ng gusto mo ng 100%. Meron kasing, di ba, ibang red pillar na specific lang yung goals na ganito. Grind ka lang ng grind bullshit. Which is, may time ka rin na inauubos dyan. Kaya sinasabi ko sa inyo is mas maganda talaga pagsabayin. Pero na may focus merong iba pinagsasabay, hindi naman seryoso, wala rin. Kailangan may focus, balance lang talaga. So, yun nga, yung mga naging friends ko dati, sa sample ko na lang to sa pagiging flexible. 'Di ba, yun nga, sa mga friends, sila naman may gusto ko. Tapos yung bata ako, nagba-basketball din ako. Kasi, yung mga friends ko doon, uso din yan eh. Uso din yung mga basketball ganun. Tapos, nung tumanda na ako, cycling naman. Meron pa nga akong hiking na friends. So, pagiging flexible lang talaga. Tapos, nag-date ako na marami. Kahit na pangit yan, tinitingnan ko kasi yung pattern na ano, parang ah, yung pattern, ina-assess ko kasi talaga yung level ng attraction ng babae. Pag na-assess ko na, ay, mababa level of attraction. Usually ako na kumakawala nun eh. Unang date pa lang. Kasi meron din akong tinatawag na 3 strike na date. Pag ito, ina-assess ko, hindi ko to mahihaya sa check-in kasi lagi nagmamadali. Kagaya nung single mother na dinate ko, isa lang yun Nag-try lang ako kasi gusto niya ako eh. Tinatawagan niya pa nga ako eh. Tapos nagvi-video call sa akin. Isa pa pala yung parameter. Siya talaga yung nag-e-effort. So, dinate ko hanggang 3 kasi iniisip ko baka mayaya ako to na ma-check-in. Parang laging nagmamadali. Kinat ko na, hindi na ako nagparamdam after 3 strike. Yung iba kasi, hindi naman usually tumatagal sa akin ng more than 3. Kasi nga, ang ball laging nasa babae. So, usually, magbibigay yan ng assurance. Kunwari, second date. Sige, second date na lang ako papayag na mag-check-in tayo. Kasi merong ibang babae na ganun eh, na ayaw nila sabihin na easy to get sila. So, kaya nire-reject nila. Kaya hindi effective yung manliligaw ng mga 3 months, 1 year. Kasi parang mapipilitan lang siya dahil wala na siyang option eh. Alam mo ba yun? Yung parang ikaw na lang yung option niya. Kaya nga settle, di ba? So, parang mangyayari nun is habang buhay mo ipoprove yun, yung value mo sa kanya. Kaya nga sabi nga ni Rolo Tomasi, di ba rin, red pill yun pero parang ganito na nga rin yun eh. Be like water or flexible. Ang mental point of origin mo is lagi lang sa'yo. Hindi naman sa pagiging selfish din yun. Kasi magre-reciprocate ka naman base dun sa response nung kabila. Kaya nga parang totoo rin yung kasabihan na parang connected din talaga naman tayo lahat eh. So yung mga chain reaction ganun. Kagaya ko, hindi ko minasama na nagtrabaho ako employee. Employee ako ng 10 years, 'di ba, sa Pilipinas. So iniisip ng iba hindi successful 'yun. Pero sa akin success din 'yun kasi biruin mo naka-travel ako. Na-maximize ko yung 20s ko tapos
may SSS na rin pala ako. So, kasi 10 years, di ba, ng laglag. So, pag 60 na ako, sure na ako. May matatanggap din ako kahit maliit, pandagdag. O, tapos sabay, marami ako na-meet na mga tao. Nakipag-date ako ng 30. Di ba, ang dami. So, yun nga yun, pagiging flexible lang talaga. Depende sa sitwasyon yan. Pero may goal ka pa rin talaga na ano, kung ano man yung goal mo is ipursue mo yan. Tapos, i-assess mo kung effective ba. Kung effective, tutuloy mo. O kung medyo lang, medyo. Kuwari, income, may business ka, tapos medyo lang yung income. Titingnan mo kung saan ka ba mag-i-improve. I-improve mo ba yung ganito, yung mga ingredients, yung mga marketing strategy mo, or mga equipments mo, mga upuan, table, kung karinderya man yan, mga ganyan. Tapos yung mga tao nilalagay mo doon, kung normie ba yung itsura. Huwag ka maglagay ng pangit pagka ano. Kaya napansin ko sa karinderya, mga normie na babae nilalagay. Kasi nga, para ano, maka-attract din sa mga customer. So, yun yan. I-improve mo. Eh, pagka pumalya pa, marami kang nilalabas na pera palabas, i-stop mo na. Napakabobo mo naman yun. Aantayin mo pa ba na masaid yung pera mo bago ka huminto? Which is yun yung ginagawa ng ibang simp na dahil nga beta condition sila, 'di ba? Yun yung ginagawa ng simp, 'di ba? Yung mga bigay ng bigay. Kagaya nung sa ano, hindi ko rin alam storya nun kaya hindi ko rin ginudge yung sa Wolfgang eh. Isa pa pala yun, wag kayo basta mag-judge, jump sa conclusion dahil lang sa nakikita nyo. Kasi nga, 'di ba, ginajudge nga ng lahat ng tao. Karamihan to mostly, hindi sila critical thinker. Mostly mag-judge ng tao is base sa appearance lang talaga. So, yung mga post sa social media, hindi ko yun gaano pinapaniwalaan eh. Kaya ngayon last na na drinap ko na video about kay Range. 'Di ba sinabi ko lang, contextual lang talaga 'yun. Base dun sa interview niya, dun lang talaga ako nag-react. Pero hindi natin talaga alam yung nangyari nun. Tsaka yung mga success na pinopost nila sa social media. Hindi naman ako naniniwala dyan dahil paano ba nila na-attain yun? Na either, anong tawag dito? Nang scam ba sila? Ano bang source ng business niyan? Yung kay Joss, medyo realistic pa yon. Yung Kangkong King, yun nga lang, overpriced lang talaga. Eh, may itsura kasi siya eh. High-tier normie yung bata eh. So, talagang nakatulong din sa kanya yun kahit na mahal yung produkto niya. Tapos, magaling din siya magsalita kasi nga, nakabasa siya ng 48 Laws of Power. So, nandun rin kasi yun eh, na wag ka basta-basta mag-judge base lang sa appearance ng ano. Although, mostly ng tao is nadideceive dahil nagja-judge sila ng appearance. Kaya nga binablackpill ko kayo eh, na ang perception talaga ng tao is base sa looks. So, dahil dyan sa perception na yan, gagawin mo yung positive, gagawin mo yung advantage mo. Kuwari, magpapapogi ka, magiging presentable, 'di ba sinabi ko nga, ang gagawin nyo lang is soft max lang, yung parang, yung pinaka-best nyo lang talaga, which is haircut at dress for the certain occasion or yun, um, yung magdadamit ka ayon sa ano, sa trabaho mo or sa okasyon. So, yun lang talaga siya. Magagawa mo sa Blackpill. Maging presentable ka lang talaga. Tsaka malinis. Kasi perception. Tapos, magagamit mo nga advantage yun eh. Nandun din yun sa libro ni Robert Greene. Na ano, hindi mo rin alam kung paano nakuha ng ibang tao yung success nila. Ng scam ba yan? Tsaka, yun din pala, di ba? Nasa 48 Laws of Power din yun na kailangan wag mo ipakita yung weakness mo tsaka yung pinagdaanan mo para sa success, which is yun yung ginagawa ng mga scammer ngayon. Hindi nila pinakita yung struggle nila para ma-achieve yung success na sinasabi nila. um, Kailangan ipa-imagine mo sa tao na less effort yung ginawa mo, less effort.
Kaya pagka may mga plano ka na mag-abroad, wag mo siya ipagkakalat or pagka gusto mo mag-apply sa iba o may plan ka na business, wag mo siya ipagkakalat kasi ang gina-judge lang talaga ng tao is ah, yung success. Ibig sabihin yung end point. Usually yun majority ng mga tao is judgmental dun na sa end point, which is mostly ng babae, ganun. Wala silang pakialam sa struggles mo, sa pinaghirapan mo. Ang gusto lang talaga nila is yung top G sa beta backside, which is normie na mapera, or yung top G sa physical appearance, which is genetic side. So, hindi lang naman babae yung ganun. Mataas lang sa babae dahil sa hypergamous nature nila. Sa lalaki kasi is ganun din. Ginigauge din natin yung mga friends natin. Kaya naman natin sila friends dahil sa common interest lang. Pero ginigauge, may mugging pa rin talaga yan. Kahit sa trabaho, may mugging yan. Hindi mo maiiwasan yan. So parang yun lang talaga, mag-a-adjust ka lang talaga base sa senaryo. Yun nga yung inaano ng black pill is alam mo na yung katayuan mo tapos na foresee mo na yung mangyayari sa future. Um, Tsaka bawat action mo is makikita mo yung mga consequences. Kuwari, wala namang interest yung babae tapos i-approach ko ba to? Which is instinct din naman ng lalaki yun. Hindi ko siya i-approach dahil hindi naman niya ako pero meron talagang mga simp talaga as in yung mapilit talaga. Alam mo yung ganun? Ayaw na talaga ng babae. Talagang pinipilit nila. Which is, yun yung iniiwasan natin dito, yung beta conditioning. Yung mga ano. Kasi kahit nga na, sure, sa 3 months na panliligaw mo dyan, uh, pwede ka sagutin. Pwede talaga. Lalo na pagka walang nag-approach doon sa babae. Pwede talaga. Kasi wala na siyang option eh. Pero ang ano nun, dahil hindi ka nga niya gusto, ipoproof mo yan. Tsaka mabilis kang palitan. Yun yung sinasabi natin dito eh. Dahil nga ang treatment is base sa looks, tsaka dun sa time period ng fertility ng babae. Yung priority niya. Kaya nga sinasabi ko na sa inyo pagka below average kayo is magpapera na lang kayo. Or yung iba, hindi ko advice na mag-tag max pero may gumagawa nun. Nagiging effective din yun. Pero yun nga, hindi siya worth it. Kasi nga, paninindigan mo yun. Paninindigan mo yung pagigisiga, which is target ka. Dahil pangit ka, di ba? Nag-tattoo max ka. Tapos, sumali ka ng frat. May commitment ka. So, ang daming hindi worth it. Pagko-commit pa lang sa fraternity, mahirap na yun. Kasi pagka humindi ka na, baka may patumba ka, di ba? So, pangit yan, tag max. Hindi advisable yan. Magpapera ka na lang, money max. Or pag yung isang side is extreme na kabaitan. Which is, yun yung ginawa ni Wamos. Umeffect yung kay Gail, plus yung pera niya. No, magiging genuine desire ba yun? Oo, dahil sa kabaitan niya. Tsaka yung sa pera niya na provide. Syempre pagka kinuha ni Wamos, dapat yun which is yun yung balak niya. Kaya niya nga binuntis eh. Kukunin niya yung prime ng babae hanggang wala na siyang, hanggang kaduluduluhan ng 30. Kasi once na mag-30 na babae, mapapaisip na rin yan. Hindi na yan makikipaghiwalay. Sa Pilipinas to Pilipinas, hindi na siya ideal makipaghiwalay dahil tapos mayaman pa si Wamos. So parang bababuhin na lang siya ng mga ibang lalaki. Matalino rin yung babae, ina-assess nila yung fertility time period nila. Kaya uso yan dati, yung mga wala pa ganong opportunity yung mga babae sa trabaho. Ginagawa ng lalaki is, lalo na yung mga normie, tsaka below, binubuntis na nila yung mga ano. Ngayon kasi hindi na advisable yan dahil social media age na eh. Tsaka nagtatrabaho na sila, di ba? Strong, empowered, independent na sila sa simp, sa beta, sa mga normie. Ayaw na nila mag-commit dyan or magpatali. Sila na nga nagre-reject sa mga mga proposal ng kasal, 'di ba?
'Di ba marami na mga reject na lalaki. Pero nakipagrelasyon yung babae, yun yung sinasabi ko sa inyo. Nakipagrelasyon yung babae, pero ni-reject kayo, nag-propose ka ng kasal. Ibig sabihin, yung hypergamous nature pa rin niya yung nangingibabaw. Hindi ikaw yung best option niya sa utak niya. Pero hanggat hindi niya nahahanap yung nagsisettle pa rin siya sa'yo. Pero ayaw niya magpakasal sa'yo, magpatali. Which is yun yung nangyari dun sa matangkad na short clip na shinare ko sa inyo. Kaya sinasabi ko sa inyo is, yung level of attraction talaga, hindi mo mapipilit yan. Mapipilit mo yung mga 3 months, di ba? Ganyan yung kwento ko sa inyo. Pero yung talaga, sa strike 3 rule talaga, una pa lang talaga i-assess nyo na yung level of attraction. Pagka low level, cut nyo na. Pagka may assurance is tuloy mo hanggang strike 3. Pag strike 3 hindi binibigay sa SEX, cut mo na kasi hindi siya worth it. Kasi habang buhay ka magpo-prove niyan eh. So yun lang yung huwag kayo magsisimp sa hindi talaga kayo gusto. Na sa pogi, hindi ka kawalan, bahala ka. Actually, hindi sa mga pogi, hindi nga nila alam yung apelyido dahil nga dating app na, 'di ba? Hindi nila alam apelyido, pangalan. Usually nga nagsisinungaling pa yan sa totoong pangalan nila eh. So parang numbers lang talaga number. Telephone number, ganun. Hindi sila nakafocus sa iisa lang talaga. Marami silang hinihit kasi alam nila na yung halo effect nila eh. Kahit ma-reject sila. Meron sa TikTok na ganun Chad talaga. Bold yung pag-approach niya sa mall. Sure na re-reject siya dahil sa mall pero hindi niya tinitake it personally kasi hindi sila kawalan talaga. Hindi sila kawalan. Meron ako nakita sa TikTok nun eh. Kasi malamang tong pogi na to is marami siyang options. Yun lang naman yun kaya nagiging emotional mga tao eh. Is low level yung nalalaman nila. So pag na blackpill kayo is itataas nito yung level ng awareness nyo. Magiging aware kayo, kaya mo nang ilagay yung sarili mo dun sa posisyon ng mga tao sa paligid mo. Tsaka kaya mo na maka-adjust sa scenario. Tsaka nakikita mo yung mga future consequences ng mga actions mo ngayon. Tsaka mga pinagagawa mo. Kagaya ng, kuwari, may bisyo ka man. Syempre, di ba? Malalaman mo naman yan dahil compounding effect. Nagyosi ka for 10 years. Tapos magugulat ka, nagka-lung cancer ka. Hindi. Huwag ka magulat. Nagyosi ka ng 10 years eh. Uminom ka. Uminom ka ng Kaya nga yung yun din basehan ko sa tao eh. Pag ina-assess ko yung mga tao, ito, yung ginagawa niya ngayon. Kung ano yung habit niya ngayon, yun yung tinitingnan ko. Ito, mabait tong taong to, ganyan. Kasi yung action talaga yung tinitingnan ko, hindi yung salita eh. Ito, kasi yung ka-FWB ko, inassess ko ng ganyan eh. Sabi ko, hindi ko talaga makikitaan to na magja-jive kami. So, kinat ko na. Kasi ako, nag-exercise ako. Tapos, umiiwas ako sa mga pagkain na mga process. Siya, kumakain siya ng mga ganun. Ayaw rin mag-exercise. So, magiging pabigat din talaga. So, kagaya ng mga tao dito, nasa paligid ko, ina-assess ko. Yung iba hindi nagtatrabaho, tapos vape ng vape, tapos umiinom ng alak. So, hindi ako magugulat sa mga taong to kung ma-depress man yung isa dito, magpakamatay, o yung iba naman dito magwala. Bigla na lang magwala na manira ng gamit. Kaya hindi rin ako lumalabas kasi na-assess ko yung mga tao dito base sa kilos nila sa present. Kung ano yung habit nila. Doon ko sila ginajudge. Itong tao na to. Walang kwenta to. Hindi to. Wala tong gagawin na Kaya, laging yung guard ko na nakataas. Hindi sa paranoid yun. Ginajudge mo lang yung habit ng tao. Kasi yun yung nag-shape ng kung ano yung gagawin niya sa future. Kuwari yung babaeng promiscuous. So, maraming body count. So, unang-unang iisipin mo niyan is
marami kang competition sa past niya. Ibig sabihin, i-compare ka niya. Yung dati kong ex, wait. Yung ganyan, ganyan, ganyan. Yung titi niya mas malaki kaysa sa akin. Hindi mo insecurity yon, realistic ka lang na gano'n na talaga mangyayari, mako-compare ka talaga. Kaya nga, hangga't maaari is titingnan mo yung naging excess niya. Tapos, yun pa pala, yung sa family rin. Titingnan mo yung itsura ng excess niya. Tsaka kung ano ba yung ginagawa nag-i-spill naman yung babae. Sinasabi nila yung totoo pagka gusto ka, di ba? Sinasabi nila yung sexual past nila. Kahit di mo tanungin yan, sasabihin nila yan, promise. Na-experience ko yan sa kanila lahat. Sasabihin nila yan. Pati yung mga pinagagawa ng ex nila, excess nila, pati yung size ng penis ng excess nila. Ini-spill nila yan, promise. Kaya alam ko yan eh. So, dun pa lang, sa pag-i-spill niya is, dun mo pa lang ma-assess. Kung puro naririnig mo sa kanya, puro bad side lang yung kwento niya. Malamang, pag naging ex ka na niya, bad side din sasabihin sa'yo. So, yun din yun. Yung habit talaga, yung habit. Mahalaga sa akin yan eh. Yan yung habit ng mga tao. Dyan ko ginajudge yung tao eh. Na hindi basta-basta papasa sa akin yung looks mo. Na kaya nga ako nagda-downgrade eh, di ba? Ang gusto ko talaga yung makaka-jive ko. So, yun lang yung siguro. Kaya, yun yung magiging ang maganda sa black pill is nagiging realistic ka na lang, tsaka flexible ka, tsaka mas nagiging analytical ka. Nadja-judge mo yung tao base sa habit niya, yung past niya, tsaka yung which is lalo na yung past talaga mahalaga. Hindi lang naman sa babae yan eh. Kahit din sa lalaki. Kuwari, addict siya dati. Yung pagiging addict, may effect yan sa utak. Hindi mo ba alam, mga nagsashabu, nagsishrink yung utak niyan. Tapos yung puso niyan, mabilis yung tibok. Kaya lagi sila ninenervyos. Kaya pag ginulat mo yun, baka bariling ka niyan or saksakin ka. Kaya nga narinig ko sa kapitbahay ko dati. May asawa siyang addict, di siya natutulog yung babae. Ayun pa pala, namili siya ng addict. Alam na nga niyang addict eh. So, hindi siya victim. Hindi siya victim dahil nagstay siya dun eh. So, yun yung pagiging flexible talaga. Wala kang butas na mahahanap dyan. Siyempre, pagka flexible ka is nag-a-adjust ka sa mga senaryo na maiiwasan mo yung pagsisim, tapos pagpo-pursue ng mga goal mo na kagaya nung kapatid ko, may pinursu siya, binalaan ko na siya kasi nga nakikita ko yung pattern eh. Although mas matalino siya sa akin academically, tsaka socially, pero ako kasi nakikita ko yung pattern yung mahalaga sa akin eh. So, nakikita ko sa kanya, sabi ko, benta nyo na yung taxi. Nakikita ko kasi dati yung Grab tsaka Uber eh. Ayaw, ang tigas ng ulo. Yun pa nga lang eh. Nag-start na yung Uber tsaka Grab. Ngayon, lugi. Kahit ibenta niya 100 yung mga bulok, apat yun. Apat, wala, binabarat siya. Tigas ng ulo eh. Sinabi ko na ibenta eh. Kung mataas pa yung price, ganun. Yan din yung kagandahan ng black pill. Nakikita niyo yung pattern base sa nangyayari sa hinaharap. Kaya hindi ka na magugulat. Nothing can surprises you anymore. Wala nang makakasurpresa. Gaya ng may mga namamatay. Naku, di mo na ako masusurpresa niyan. Dahil dun din ako pupunta eh. Mamamatay din ako eh. Kaya yung mga iba, pag may namatay sa kanila is, hindi mo may iwasan pagka na-attach ka dun sa tao. Isa pa pala yun, pag marami kang nalalaman, mataas yung awareness mo, hindi ka basta-basta ma-attach sa kung anumang bagay. Mabilis ka makatanggap. So, paano? Yun lang siguro, ilang minutes na to. 40 peace.